Ito sa TV5. Mga kasawsawan, hindi po maganda ang nangyari sa buhok ni May. Kaya naman galit po siya doon sa hair technician na gumawa sa kanya. At yun nga po ay si Chantal. At gusto ring mabawi ni May ang nagastos niya sa serbisyo doon po sa parlor na pagmamay-ari naman ni Tintin. Tin, bakit hindi na lang kayo pumayag na ibalik yung binayad niya? Kasi nung una, maganda yung ginawa service sa kanya ni Chantal. Pangalawa, sinabi ko sa kanya, sige, bumalik ka, wag ngayon. Bumalik ka siguro after nitong month na, nung December na yon. Kasi unang una maraming customer, hindi ka lang maasikaso. Bakit? Nag-iiskandalo ba siya? Oo, yun nga yung masama dun siyang ami. Hindi ako nag-iskandalo. Anong ginagawa mo? Kinausap ko kayo ng nag-iskandalo? maayos. Kayo pagalit. May maayos ba naman malakas ang boses? Malakas ba yun? Diyos ko. Hello, nakikita mo naman lahat ng customer namin, naririnig lahat ng sinasabi. Kasi totoo naman kasi. Ano totoo talaga naman hindi ka talaga magpapalaga ng buhok. Sandali lang, Tin. Nandun ka ba nung ginawa ni Chantal? Ako yung nag-assist kay Chantal kung ano yung ilalagay sa buhok niya. Okay. Binili niyo ba sa kanya kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin after nung nasabing treatment? To be honest, siyang ami, nag-joke pa kami sa kanya right after matapos yung service. Sabi namin sa kanya, wag na wag mong papahawakan to sa lalaki kasi kukulot yan. Kasi nakita niya siya mismo, tuwang-tuwa siya, sobrang tuwa niya, nagbigay pa siya ng tip kay Chantal kasi maganda yung reband na nangyari sa kanya. Sinabi namin sa kanya, 5 days mo bago paliguan. 5 days, 1 day. 5 days. 1 day. 1 day lang, hindi. Hindi kaya, May, ang nangyari, hindi mo naman inunawa at hindi ka nakinig? Hindi po. Inunawa ko po. Talagang sabi nila 1 day, hindi po 5 days. 1 day lang po Okay. talaga. So, nung nangyari na, ang gulo na yon, Tin, bakit hindi na lang kayo nag-offer ng libreng treatment para hindi na siya mag-iskandalo? Kasi customer pa rin siya kahit saan nating tignan. O, yun na nga siyang aming customer siya. Ang problema lang talaga is marami kaming customer na naapektuhan. Ayaw na magpagawa sa shop ko. Hindi, gagawa niyo ako. Babayaran ko pa kayo ng 500. Naniningil ba kayo dun sa treatment? Nung una talaga siyang amin, hindi namin siya sinisingil. Libre na nga yun eh. Ang Wala sabi kang namin sa sinabing kanya, libre. bumalik ka. Sabi niyo 500, Siguro mga magbabayad 1 week, ako. bumalik ka. Mga January, bumalik ka rito. Nung bumalik siya noon, hindi pa wala pang January, nanggugulo na siya. So, sino may-ari ang matutuwa sa ginagawa niya? Hindi ako nanggugulo noon. Nandun ka ba noon, Tin, nung sinasabing nagbabanta si May? Everyday ako nasa shop. Tuwing nandun ako, pupunta rin siya. Tapos mag-scandal siya sa mga customer. Pag nakita Mag-iskandal, sandali lang. Nung nagpupunta si May, mag-isa lang siya? Hindi, may kasama siya. Sinong kasama niya? Yung mukhang kabayo niyang kaibigan. Narito po ang kaibigan ni May na nagsasabing hindi raw relax ang ginawa sa buhok ng kanyang kaibigan. At sa katunayan pang-araw, hindi lang po si May ang naging biktima di umano ng parlor na ito ni Tintin. Ano nga ba ang katotohanan at bakit pati sila ay nakikisawsaw sa alitang ito? Narito po mga kaibigan ni May at ang sinasabing naging biktima rin ng salon, si Davy Trisha Mendez at Mark Anton Kate Garvin. Pasok! Sino sa inyo si Trisha? Okay. At sino naman si Kate? Okay. Sino sa inyo ang nabiktima rin ni Chantal? Ano nangyari? Ano po, 6 months, after po 1 year, pinababalik po nila ako. Sabi po nila, maganda daw po yung reban-reban nila, yung pala hindi po. Lagi po ako nagpapagawa. Sabi nyo, bumalik ako. After 6 months, bumalik ako. Ipasellopin sa inyo. Diba sabi nila? Ano yon, Kate? Ang sabi po nila, maganda daw po yung reban nila. Oo. Tapos, ilang taon pa sila ba? Sabi nila, 3 days daw po bago basahin. Hindi 3 days po ginawa ko. Oo. Tapos, after 3 days, bumalik po yung buhok ko. Tapos sabi nila, i-retouch natin yan, magbabayad ka. Extra 2,000 ulit. Kasi po, yung buhok ko po, hanggang dito po yun. Ang sunog po, hanggang dito sa kalahati. Kaya nireklamo Nasunog ang buhok mo. Pati mukha niya. Dahil ang sabi daw po nila kasi, pwede daw po yun. Uulitin daw po nila. Tapos hanggang sa nagkaroon po ako ng allergy. Nagkaroon po ako ng sugat-sugat. Lumaki po yung upa ko dahil po sa gamot na ginamit nila. So ang sinasabi mo, pipitsugin ang gamot na ginagamit nila. Tama. Basta kasi yung salon nila, bangke-bangketa.
Oh, talaga? Eh, ikaw? Ano ka? Makakabali, tikbalang? Apres na lang nakabali. Pero May, hindi mangyayari ang lahat dito. Kung hindi ka doon nagpunta, bakit ka doon Kasi nung nagpunta? tinignan ko na po yung parlor, okay naman po kasi. So, Kim, kung ganon ang nangyari, bakit hindi nyo na lang, at naiskandalo kayo ni May, bakit hindi nyo na lang binigay yung 2,000 para tapos na? Kasi nung una, gumastos kami ng gamot sa kanya. Pangalawa, kuryente. Napagod yung beautician. Ano, ganun-ganun lang yon. Bibigay namin sa'yo ng... Ano yung pinulot ko lang namin yung pinagpaguran ng tao yon. Pinagpaguran? Oo, pinagpaguran niya. Sinira naman yung buhok ko. Buti sana kung pinagpaguran niya, ang kumandang buhok ko. Para mas maunawaan po natin kung ano nga ba ang kaibahan ng Relax sa Rebond at upang makakuha tayo ng iba't ibang mga tips kung paano alagaan ang ating mga buhok. Makakasama po natin ngayong umaga ang isang hair expert mula sa Lucy Britannico at Hair Shaft Salon na si Miss Dara. Miss Dara, magandang umaga po. Gusto lang naming malaman, ano po bang pinagkaiba ng Relax at ng Rebond? Well, actually, dapat sa pag-relax at saka pag-rebond, isang gamot lang yung gagamitin mo. Okay. Sa pag-plancha lang siya or sa pag-blower, no? Doon lang nagkaiba? Yes. Sa relax kasi yung iba, binablower lang nila. Yung iba naman, pwedeng planchahin, pero mas makapal yung pagkuha ng sectioning sa buhok. Sa rebond, mas manipis kasi mas gusto mong unat na unat. So essentially, yung sinabi ni Chantal kanina, hindi talaga pwedeng maging super diretso yung buhok kapag relax. Okay. So, ito po bang nangyari, dapat ba talaga na ano ba, isang araw lang, 3 o 5 araw, dapat hindi galawin ang buhok pagkatapos ng rebond? Essentially din dapat 2 to 3 days, maximum of 3 days. Hindi pwedeng, kunyari ngayon ginawa, kinabukasan, paliliguan na yung buhok. Hindi, kasi napaprocess pa nung chemical yung buhok na dinerecho. So, hindi pa luto yung buhok mo. So, Miss Dara, ano po bang ma-advise nyo? Lalo na sa mga kababaihan na talagang mahaba ang hair at gusto nila talagang maging maganda, shiny, long ang kanilang mga hair. Kasi talaga kung gusto ng diretso, if they want talagang medyo mas permanent yung solusyon, then talagang magpa-rebond at relax sila. May kung gusto lang maging safe, then mag-try na lang silang magplansya ng buhok nila sa bahay. Kapag meron silang mga gimmicks or barkada nights, ganun lang yung gawin nila. Tapos make sure na alagaan nila sa mga treatments. Yung mga over-the-counter na mga keratin, protein treatments, yun lang yung gamitin nila para talagang shiny at saka strong yung buhok nila. Maraming salamat po kay Miss Dara Plan ng Lucy Britannico and Hair Shaft Salon sa mga tips na binigay sa atin ngayong umaga. At Attorney, narinig natin, gusto pong mabawi ni May yung binayad niyang 2,000 dito nga po sa parlor ni Tintin kung saan naman nagtatrabaho si Chantal dahil nga po lumalabas na hindi maganda ang naging resulta ng rebond na pinagawa niya. Pwede po ba niyang gawin yun? Kinakailangan dyan Tiangami ay patunayan ni May na merong kapabayaan at merong naging pagkukulang itong si Chantal at sakang may-ari ng salon na pinagtatrabuhan niya na nagresulta sa danyos sa kanyang buhok. So sana ang pinakamaganda dito, nung bago niya ipagawa yung kanyang buhok, di sana pinapicturan niya muna yung frontal, side, saka back para sa ganon, makikita yung difference after nung treatment o kung ano man yung procedure na ginawa sa kanya. So, yun, maaaring yun ngayon ang maging batayan ng kanyang pagrereklamo kung tutungang nagkaroon ng danyos doon sa kanyang buhok at patunayan niya, gaya ng sinabi ko, na may kapabayaan at may naging pagkukulang si Chantal sa proseso o procedure na ginawa sa kanyang buhok. Balikan ko lamang si Dr. Camille, itong naging reaction ni May na nag-iiskandalo daw siya. Sabi nila Tintin at ni Chantal, syempre yun naman ay natural lamang ba na reaksyon ng isang customer na pakiramdam niya ay nalugi o naloko siya dun sa kanyang serbisyong kumbaga pinapahingi nga dun sa salon. Sa edad ni May, karaniwan kasi sa mga batang ganyan, at the same time, kahit na nga rin ibang mga matatanda, kumisan pag